At sa mga gusto pala mag-rent ng GS1250 rin para ma-experience kung ano bang pakiramdam mag-ride na to, isa lang ata ang nagpaparent na to sa Pilipinas or sa Metro Manila. Let's go GS baby! And we are back with another video. So nandito na ang GS na i-renta natin. Yon, solid. Tapos meron tayong top box. Kaya bago tayo mag-ride, bili muna tayo dito sa sikat na bake shop, ang LA Bake Shop, na bilihan ng malupit na cheese bread. Ayan, cheese bread. Ayan, sige na, hindi na po. Shy time si ate, peace na lang. So syempre hindi tayo pwede bumalik na wala tayong pasalubong. At sakto meron tayong box. Ayan na. Hindi nagko-connect ng automatic yung transmitter. Kanina okay eh. Yan, nag-connect na. So kita ko na ulit sa front screen yung wireless mic natin, connected na siya. Kanina ayaw lumabas ng green bar na yan. Pero ngayon, may vlog na natin. On na natin lahat ng camera. Last check bago tayo umandar. Yep, okay. Let's go GS baby! Sobrang dali i-drive na to. Walang ya, ang ganda. So nahihirapan lang ako doon sa shifter niya kasi parang pasok na pasok. Kumbaga yung paa natin, ibig na nakaganon, sumusungkit, kailangan gumaganon pa ako, tapos tsaka ako kinukuha. Doon lang ako nahihirapan. Yes, and we are back with another video. Let's go! Sobrang nakakatuwa. Makakatayo na naman tayo ng bagong motor. Pauwi na tayo ng Metro Manila. So again, continuation to nung ride nung last episode natin, kung saan sinubukan natin yung mga pwedeng settings na all around para sa DJI. So okay na yon. Ngayon dito naman tayo sa GS1250 experience. So ngayon tingnan naman natin kung kumusta ang feeling ng isang first time GS user. Actually in general na first time natin gumamit ng adventure, kung ano ba yung mga sinasabi nila na mas madali at saka mas komportable daw. So luckily ang unang gamit natin ay GS. Ayun, hindi ako maka-upshift kasi nahihirapan ako sa paa. Ito siya oh. Pero swabe quick shifter na to. Tsaka yung auto blip nya, parang ano, yung S1000R na nasubukan natin. Kasi may S1000R si AirPod, nahiram natin yon. Parang ganoon ka smooth yung ano nya, shifter, transmission. So far okay naman yung comfort. Ramdam ko yung may windscreen nga, hindi tayo masyado binabayo ng hangin. Sarap. Tapos meron pa rin naman konti sa balikat. Syempre sa helmet wala na kasi pag dumiretso na sa helmet yan, wala na tayong pakiramdam dito sa mukha eh. So medyo gets ko na rin kung bakit sinasabi ng iba kapag sobrang taas ng windscreen, mainit. Kasi kung mabablock mo lahat ng hangin na to tapos matagal ka magra-ride ay talagang malilintikan ka. Yung upuan lang niya, inedit na kasi minodify na nung may-ari eh. Since maliit siya, parang tinapas-tapasan na niya. So hindi tayo makapag-comment kung ano ba talaga ang feeling doon sa puwetan. Pero mas komportable pa rin to kaysa doon sa XSR 900 natin na napakatigas. Sobrang baba pala nito. Hindi ko na nakunan yung first reaction ko, pero ang baba nito, grabe. Mas mababa pa sa XSR. Talagang flat foot na, bended knee pa. Bended knee? Bent knee. Basta yun. Tapos yung setting, pinalagay na lang natin sa dynamic lahat kasi ayaw naman natin kalikutin. So enjoy lang natin. Mas madali rin pala to i-maneuver. Kasi ano eh, parang ginaganyan-ganyan ko lang siya. Mas madali. Hindi siya, nakaka-intimidate yung itsura niya kasi ang laki-laki. Pero
Totoo nga, iba talaga kapag na-experience mo na. Alam naman natin na kapag sinearch mo sa internet, lagi nilang sasabihin mukhang malaki pero magaan lang. Ganun nga siya, ganun na ganun talaga. Tapos yung turning radius din niya, grabe, sobrang, ako na ngayon nahiya lumiko kanina eh, kasi yung todo kabig ko sa kaliwa, parang yung arm ko nakaganon na, so sobrang pwede pa pala. Hindi ako sanay sa XSR, parang konting ano lang eh. Sa mga gusto pala mag-rent ng GS1 250 rin para ma-experience kung ano bang pakiramdam mag-ride na to, isa lang ata ang nagpaparent na to sa Pilipinas or sa Metro Manila, kasi nung sinearch ko, ito lang ang lumabas. So ilalagay ko yung link at saka yung picture dito, ilalagay ko na rin din sa comment or sa description para kung matripan nyo, pwede nyo rin subukan. Grabe, nakatry na tayo ni GS sa wakas. Mas gusto ni Airpat to eh, itong 1250 kaysa dun sa bagong GS na 1300 na mas payat. Pero ako personally, mas trip ko yung bago, kasi ito parang sobrang laki na niya for me. Hindi na siya aesthetic tingnan. Ako lang fortunately hindi natin matatry ng super long ride, pero pwede na rin to pabalik ng Metro Manila. Kasi di ba lumalabas ang kapangyarihan nito. Kapangyarihan talaga eh. Lumalabas ang ganda ng isang GS sa long ride. So sa ngayon parang tikim lang kung bakit komportable siya, ganun. Di makapag-decide to kung pupunta siya sa kabilang lane o hindi oh. So, dalawang isip na naman. Dalawang isip na naman siya kasi nakita niya ako. Pansin ko lang, since meron tayong windscreen, kanina naduduling ako, nasa city pa ako. Siyempre ang tingin natin malapitan lang since mabagal tayo. Ayan, nakakaduling. Pero kung may kino-consider man ako na ipapalit talaga doon sa XSR 900 natin, Racer 9 GT yun. Ewan ko, nagagandahan talaga ako eh. Ang ganda sa paningin. Pero yun nga lang, kapag yun yung kinuha natin, para kasing same engine, forma lang talaga yung may iba. Siguro natutuwa lang ako kasi yun yung pinapanood ko. Kayo ba, anong dream bike nyo? XSR 900 ba? Kaya kayo napupunta sa channel natin? Or GS? Kaya kayo napapindot ngayon? Kasi ako dream bike ko ngayon R1M talaga. Sobrang pogi-pogi talaga ako sa R1. Oo nga no, ngayon ko lang napansin, ang tahimik nga ng exhaust pala. Parang parang wala tayong naririnig. Kaya sabi ko bakit parang ang relax. Naka-stock lang kasi to. Pwede na ba sa kaliwa? Grabe, sobrang dali mag 197. Top speed ko na yun. Bakal na kinakatakutan ko. Surprise motherfucker. Yun lang pala yung negative side nito, since syempre for rent siya. Yung condition ng bike ay for rent, pero overall okay pa rin naman. Pero wag niyo panlulok to kung sakaling gusto niyo i-try. Hindi ako sanay gumanto, so nakatingin pa rin ako dito sa above the windshield. Kaya hindi na naman tayo pinaabot ng 200. Basa na dito, so ibig sabihin umulan na talaga. Kailangan na natin mag-iingat, baka matumba yung cheese bread. Pag hindi ko kaya binalik to, sinong lugi? Si Galpotero eh. Ay puti ka, nabasa yung sapatos ko. Reset. Tingin nyo, sinong lugi pag di ko binalik to? Fresh na XSR 900 or used na
BMW GS 1300. Okay, so hindi naman umulan, umaraw pa nga. So nakitayo lang nakitayo lang ako dito sa stopover. So tara, start natin. Panis, may animation pa. GS, let's go. Tapos yung susi niya nandito lang, umangas. Diba? Pati RFID. By the way, yung sa YouTube pala natin, medyo nakakalungkot lang na hindi ko naman sinasabing karapat-dapat na maraming views yung videos natin, pero na-hit na tayo ng YouTube algorithm. Di ata masyado pinapakita sa mga tao yung videos natin. Pansin ko, yung last 4 videos ko parang nasa 500 lang. Ang target ko kasi kahit pa paano parang 1,000 at least. Siyempre, di ba kapag nag-vlog ka, may gusto kang gawin, may goal ka pa rin. So yun yung gusto ko sana. Alam ko naman na hindi na bago yung YouTube algorithm issue, kasi yung ibang vlogger na experience na rin yan. So yun, medyo matumal yung last 4 videos natin, pero kahit na ganyan yung nangyayari, tuloy-tuloy pa rin. Hindi lang talaga ako nakapag-upload lately kasi nga naging busy. Lalalalalalala, ginagawa na tong Civic. Babawian niya. Mukhang babawian, gusto lumalapit eh. Ano nangyari dito? Oh, yan, kasi pumasok yung e-bike. Sinabi ng bawal e-bike dito eh. Parang ang dali pa i-banking nito. So ito na yung sad part, kasi ibabalik na natin yung GS na nirent natin. At kung nagtataka kayo kung bakit hypermotard ang gamit natin, hiniram din kasi ni Daddy saglit yung GS. Since siya naman talaga ang may gusto nun, pupuntahan natin yung GS doon, tapos saka tayo babiyahe ng papuntang Clark ulit. Antok-antok pa ako, pero good morning, good morning. Sa lahat ng mga motor na nahihiram ko, ito yung pinaka-ayoko. Diretso eh. Itong hypermotard, actually ano to, for me kabaliktaran siya halos ng GS. Kung ano yung mga natikman ko sa GS na madali gamitin, mababa, dito naman mataas, tas parang kailangan talaga skilled ka for the hypermotard. Hindi ko naman sinasabing pangit yung bike, diba? Parang sino ba naman ako para sabihin yun. Pero ganoon siya, nakikita ako tong bike na to na to maximize its potential, dapat ano ka rin, hindi ka lang din puro potential, dapat may skills ka na. Fast forward na tayo doon sa kabilang big bike. At ito na nga ang nakakalungkot na balita, kailangan na natin ibalik si baby GS. Baby, isang araw lang hiniram, baby na agad. Ay nako, pero grabe, sarap talaga gamitin na ito. Kapon lang ako nag-ride, nung na-review ko yung footage, tas kinompare ko dun sa GoPro setup, nagamit natin yung Racing Boy na basta naka ano tayo, wired mic. Iba eh. Parang mas ano to, marami pa rin paligid, mas kulob. Ngayon naiirita na ako, hindi naman naiirita, parang nako-conscious ako magsalita kasi baka sumabog na naman yung mic. So dahil dyan, may possibility na kabitan natin to ng wired sa loob. Wireless pa rin naman siya, from camera to microphone. Kunwari umulan ngayon tapos ganun yung setup natin, hindi natin kailangan mag-alala since yung wire naman nasa loob ng helmet. Wala pa ring opening sa camera na ginagawa siyang hindi waterproof. So ulan proof pa rin tayo sa ganung setup. Ayun o, hindi na naman nag-shift. Ang pangit talaga ng shifter na to, yun yung pinaka-ayoko. Ang galing eh no, paano kaya nila ginawa yun? Ang laki-laki ng bike, ang daming kong anik-anik, may mga bakal-bakal pa na crash guard. Pero kapag dinive mo, hindi mo mararamdaman na ganun kakalaki. Lupit. Shoutout nga pala kay Kuya, nag-comment dun sa isang video natin. Sinabi lang naman niya na wag daw natin ibenta yung XSR 900 kasi parang doon daw nakilala yung channel natin. Parang maliit na bagay yung comment niya, pero nakakatuwa nung binasa ko kasi parang nagkaroon tayo ng brand na dito sa Doma Moto PH. Kapag XSR 900 ang hanap mo, eto.
Tapos natuwa ako kasi naalala ko, ang pangarap ko talaga dito sa pagmo-motovlog natin, kapag sinabing ang XSR, parang tayo yung makikilala na vlogger. Tayo yung lalabas kapag sinearch. Yun yung sinabi ko. 595. Paano buksan to? Paano buksan to? Nirenta ko lang to eh. Walang susi eh, no? Paano buksan to? Kinain tayo ng GS boy. Paano daw buksan? Hindi, siguro nandito yan sa... Baka nandito sa controls. Buksan mo daw. Alam nyo ba? Nirenta ko lang to eh. How to open BMW GS 1250 gas tank. Panis. Yun. Ay, ayun. Paano mo ginawa? So, fortunately, Okay. Sobrang sabaw. Isa rin sa pinakagusto ko dito, grabe yung turning radius. Tingnan nyo, di ba? Hindi ko nagagawa ito sa XSR 900. Sarap siguro dali nito sa North Loop. Cute ng sticker na ito. Uy! Sira ulo to ah. Bobo ka mag-drive. Animal ka. Pag ganito gusto ko ampasin yung side mirror, pero baka ako yung matumba. Tangang puta. Hindi na lang din ako nakakita ng speedometer kasi sa XSR natin lagi nakatakip. So nakakatuwa rin na nakikita mo yung speed mo. Okay, kuya, pasok. Buti pa yun, mabait. Tsaka yun, alam kong bumagal kasi ako bigla eh. So parang medyo blind spot. Pero di ba alerto siya mag-drive, hindi katulad nung isa, bulok. Patrol na BYD, okay ah. Ang high-tech tingnan, para ka nasa Japan. Disclaimer lang na kahit na recommend ko na pwede yung, alam mo, ma-experience mo lang yung GS. Ngayon pa lang sinasabi ko na wag nyo i-super long ride to. Yung condition niya, not at its best, pero for me okay pa rin. Itong bike na to, for some reason, yung looks hindi mo mararamdaman na pagbaba mo, uy, tinitingnan ako ng mga tao. Sa XSR kasi, ramdam ko yun na parang paminsan-minsan may babati pa na maganda daw yung bike. Ewan, siguro kasi sa kulay. Pero ewan, parang basta for me hindi to yung hindi ka pogi. Yun na yun. Pwede sana tayo bumomba kung hindi naka stock exhaust to. Sayang. Well, nandito na tayo sa Clark at malapit na natin ibalik tong motor. Tapos na ang pagiging one day millionaire / one day GS user tayo. So far okay naman, maganda naman yung experience. Sobrang relax talaga. Okay, so nandito na tayo. Nakaselan ako dito sa mic. Minsan 1 minuto na hindi pa nagko-connect. Anyway, magpaalam na tayo sa GS. Babalik na tayo sa XSR 900. So ito siya. Thank you sa sweet ride. Solid. So, balik na tayo dito sa original motor natin. Again, salamat sa mga nanonood. Kapag hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe to our channel para maabot na natin ng 20,000 subscribers. So, yun lang. Ride safe. Peace.